So, depende kay Juana kung i-accept niya. ¿Qué tu decisión? ¿Es tu aceptar o tú vas a tú quieres volver la Gabon? Yo quiero saber todo que tu corazón decir, no? Magandang araw po sa inyo mga amigo, kumusta po ang bawat isa? Nandito po si Kuya Raul, ang inyo pong amigo dito sa Equatorial Guinea. Ngayong araw ay pupunta kami kila Tia Mame at mayroon akong kasama dito. At gusto kong kausapin ng masinsinan si Juana. Kasi po kahapon ay nag-usap kami tungkol po sa pagpunta niya sa Pilipinas. So ang sabi niya sa akin ay, Raul, babalik na lang ako sa may Gabon, ang sabi ni Juana. Ang sabi niya ay uuwi na kami doon, kasama ng mga bata, kasama lahat sila, uuwi na. So kinuha niya yung passport sa akin at yung kanyang ID. So ang sabi ko ay, bakit ka uuwi na? Sabi niya, ang totoo ay mas maganda siguro sa kanya na lang siya magkwento, no? Sige po, andito po si Juana ngayon. At nandito na po ang walang kahandaang Juana. Hola. Porque ahora tú sofisticada. ¿Ah? Sí. Ahora eso está de seria. En seria, no? Sí. Sofisticada, oh. Oh, yan, no? Está de bromas. sofisticada si Juana, no? Juana, yo habla en serio, ¿no? Ayer, tú cogido de pasaporte, ¿no? Tú has dicho, tú vas a volver de Gabon con tu familia, porque tiene razón, ¿no? Sí. So sabi ko kay Juana, kahapon ang sabi mo babalik na kayo ng Gabon doon sa nanay nyo dahil meron kang reason kung bakit babalik na doon. Tu razón, porque cuando yo ir mi país, después, ¿cómo va tu vida, no? ¿Quién va a pagar de casa? ¿Quién va a pagar de comida y todos, no? Tú has dicho, tú vivir aquí porque yo estoy aquí, no? Yun, sabi ni Juana sa akin kahapon mga amigo ay nag-i-stay na lang siya dito dahil nandito ako na isa niyang kaibigan. Kapag bumalik sila ng Gabon, yun nga, maghihirap sila kasi doon sila sa bundok, walang internet, walang kuryente, basta ang gagawin doon niya ay magtatanim na lang daw sa Gabon. Yun sabi ni Juana. Ang system po kasi mga amigo ganito, ang sabi ni Juana ay pupunta siya sa Pilipinas, magbabakasyon, pero susupport ako sa anak niya dito, mabayaran yung tuition, lahat ganun pa din, and then yung inuupahan ni Juana. So, kumbaga ako magsusustento sa kanila, at ang sabi niya, gagalingan niya sa vlog, gagalingan niya sa lahat, sabi niya, sa video na ginagawa namin, yun yung sabi niya. And then, sabi ko kay Juana, Juana, ang mangyayari kasi, di ba, pupunta ka ng Pilipinas. Pagpunta ko ng Pilipinas, ay para matatakan yung passport mo, babalik ka rito, ayusin mo yung passport ni Wesley para makarating siya ng Pilipinas, para makapag-aral. Yun ang talagang mangyayari at napagkasunduan namin ni Juana. Ngunit, ang sabi ni Juana ay ganito. Ang sabi niya, pagka pumunta siya ng Gabon, ang mangyayari po ay buong pamilya niya na. So parang ayaw na rin niyang pumunta ng Pilipinas, parang ganun. Ang gusto niya ay yung, kasi nga ala na ako dito eh, ala na siyang kaibigan, wala na siyang hihinga ng tulong, ganun. Kumbaga, gusto niya nang bumalik doon sa lugar na kung saan hindi siya gagastos. Yun nga lang, sabi niya, babalik ako sa Gabon pero mamamatay akong mahirap. Sabi niya sa akin, walang future doon. Yun ang sabi sa akin ni Juana. So, ang kasing pwedeng mangyari, ang pwede lang kasi, hindi ko kasi, hindi ko po pwedeng kuhanin agad-agad sila Juana kasi hindi ko pa nakikita yung buhay na meron sila Tia Mame doon. So, baga, isa-isa muna. Kasi napakalaking responsibilidad sa isang pamilya, magiging dalawa, magiging tatlo, ganyan. So sabi ko kay Juana ay total may gusto naman kumuha kay Wesley, tingnan muna natin, sabi ko sa kanyang ganun. Pero ako naman susupport pa ako sa iyo kahit na nasa Pilipinas ako, susupport pa rin ako sa iyo dito.
Ngunit kung ang gusto talaga niya sumama na sa akin, kasama ang pamilya na. Pero papaano kung gagawin, napakalaking responsibilidad noon, hindi basta-basta. Kaya sabi ko, antay lang, mag-wait lang siya. Joanna, no, cuando tú ir mi país, después tú volver aquí, después arreglar pasaporte de los niños, no, después vete volver mi país para siempre así, ¿no? Para siempre así, ¿no? Tú pensar cómo va vida aquí cuando tú volver, ¿no? Ang usapan namin ni Joanna ay punta muna siya Pilipinas, tapos pagbalik dito ayusin yung passport ng mga bata. Pagkayari ay pupunta sila sa atin. Yun ang sabi ko. Pero hindi po pwede na sabay-sabay sila o sasabay sila sa akin. Kasi ngayon wala pang passport sila Wesley, yung mga bata. Ang may passport pa lang po ay si Joanna. Tu ha dicho, tu volver de Gabon con tu mamá, pero tu va muerto hambre. No? Mis niños no van a ir a clase. No va a ir a la clase. Solo está en the finca, sin luz, sin red, sin nada, no? Ayun, nasabi ni Joanna, babalik na raw siya doon. Ang dahilan niya nga kasi babalik siya sa Gabon kaso walang ilaw, walang internet, walang eskwelahan. Yun yung gusto ni Joanna talaga. Kasi nga wala na ako dito. Kaso ang hindi niya naintindihan na susupport pa rin ako sa kanya dito kahit na nasa Pilipinas ako. Pero tú no sabe, cuando yo está en mi país, no, yo soportar también. Ejemplo, tu casa y también de comida. Sabi ko, ang mangyayari pag uwi ni Joanna dito sa Equatorial Guinea, susupport naman ako, bayad ng bahay, pagkain nila, ganun. Kasi ang gusto ni Joanna din yung mag-vlog na lang, pagpatuloy yung vlog, tapos tutulong siya sa Pilipinas kung ano yung pwedeng tulungan kasi malaki daw yung potential na magkaroon sila ng maayos na buhay sa Pilipinas kaysa dito. Yun ang sabi ni Joanna. Pero Joanna, tú vas a aceptar cuando esto de programa, tú vas a ir a mi país conmigo, con Chamamé, con los niños de Chamamé, ¿no? Solo tú. Esto de programa yo quiero tú saber para aceptar o no. Depende de tú. Porque ayer tú has dicho tú vas a volver ahí de Gabon. Ayun, ang sabi ko, may programa ka ako na meron kaming plano na kung i-accept niya na kung saan babalik sa Pilipinas, ay uwi na Pilipinas si Joanna for 2 months and then pagkayari noon ay babalik dito, ayusin yung passport. Ang iniaalala lang kasi ni Joanna, mga amigo, ay yung pag wala na ako dito, paano na sila mabubuhay. Kasi totoo lang, walang trabahong mahanap and then yung negosyo, ewan kung magiging okay. Pero kasi, iba po talaga kasi yung sa totoo lang, yung binibigay ko sa kanila monthly. So, alam niyo naman po, lagi natin kasama si Joanna sa content. So, sabi ko, Joanna, pagbutihan na lang natin, sabi ko sa kanya ganun. Kung gusto niya yung ganung programa, sabi ko kay Joanna. So, alam naman niya yon. Pero gusto ko lang i-clear sa kanya na, kasi nanghihina na yung loob niya pinanghinaan na siya ng loob. So yun ang rason, mga amigo. Kaya talaga pinanghinaan si Joanna ng loob. Kasi pag umalis na ako dito, wala na talagang tutulong sa kanila. Wala na siyang kaibigan. Kasi ako, sinasagot ko talaga siya sinasagot ko kung ano man yung mga kailangan nila. Dahil napakabait na kaibigan nito si Joanna. So, napapatawa ko nito si Joanna. Yun nga lang, sabi ko sa kanya, hindi ko pwedeng isabay siya, mga bata, sabay-sabay kasama si Chamamé. Dapat, pamilya mo na ni Chamamé, tingnan yung sitwasyon doon, and then pagkayari, pagka okay na okay talaga, diretso na yung sila Joanna sa Pilipinas. Gusto ko munang makita yung development kila Chamamé kasi yun yung pinakamahirap na sabay-sabay, tapos nung pala hindi naman pala okay, ganon. So, maraming nag-suggest sa akin yan, maraming sabi sa akin na ganun muna, unti-unti, wag lahat yun. So, gusto ko lang kasing malaman ni Joanna na support pa rin naman ako kahit wala na ako dito. Ang mahalaga lang ay wag silang bumalik ng bundok. Kasi pag bumalik sa bundok, hindi ko na sila makukontak kasi walang internet doon. Ganun po, mga amigo. So, depende kay Joanna kung i-accept niya.
¿Qué tu decisión? ¿Es tu aceptar o tú vas a tú quieres volver la Gabon? Yo quiero saber todo. Todo que tu corazón decir. Joanna, ¿qué tu decisión? Todo decisión. Ay, tumatawa na naman siya. Ano ba? In seryo. Ganda-ganda na sinilaso. Nakapaglinis pa lang kuko. In seryo, Joanna. In seryo. Kamu ba? En serio, mi decisión. ¿Tu pensar más? O cuál? No, yo no pensaba. Kala ko, ang sa decision daw niya, sabi ko, mag-iisip ka pa ba? Kung mag-iisip pa siya, okay lang naman, kahit hindi ngayon, baka mabigla siya. Si depende de tu, kaya tu decision. Ano? O vamos sa bailar poco. Sige. Hindi pa siya makapag-desisyon, kailangan niya sumayaw ng kaunti lang. Yo quiero ir, yo voy a ir. Tu vas a ir, mi país. Después, igual, no como ayer tú has dicho, tú vas a volver de Gabón. Por ti, si yo estoy más aquí. Sí. Para ti, porque tú sí que me ayudas. Tú eres con mi familia, mi hermano, así. Ang desisyon po ni Joanna ay pupunta po siya ng Pilipinas. And then, tuloy, yung dating plano. So, sabi niya sa akin, nandito siya sa bata dahil sa akin na ako ay isang kaibigan niya. Siyempre, kung tutulong pa rin naman ako sa kanya, syempre, wala namang ganun pa rin yung mangyayari. Kasi ang iniisip lang ni Joanna, baka pagka pumunta na ako ng Pilipinas, tapos bumalik siya rito, wala siyang kabuhayan. Mahirap, na naman siya. Mahihirapan na naman siya. So papaano siya kukuha ng kanyang pagkakakitaan o gano'n o kung ano man yung kailangan yung gasto sila sa buwan, yun lang siguro ang iniisip niya. Más mejor tú vas allí, ejemplo 2 meses, después volver aquí, arreglar pasaporte para los niños, después va allí, ¿no? Esto no sé, pero cuando terminar de pasaporte solo tú avisarme, solo manda mi WhatsApp, ¿no? Todo. Cuando vamos ahí, tú no vas a venir más. ¿Quién? Tú. Yo no venir más aquí. No, terminar. Por eso, yo quiero, hindi pala niya alam. Sabi ko pagka umina ako ng Pilipinas, hindi ako babalik dito. Matagal pa. Mucho tiempo cuando yo venir aquí. Por eso, cuando tú ir mi país, después tú volver 2 semanas. 2 meses. Después 2 meses, también yo pagar todo de comida y de casa, así, todos, igual, no cambiar. Pero arreglar el pasaporte para los niños. Después, cuando terminar todo el pasaporte, avisarme, después tú vas a ir a mi país. Pero esto no 1 meses, 2 meses, mucho tiempo para arreglar todo cosas. Porque, como hija de Chamame, ayun, sabi ko kay Joanna, pagbalik niya rito, hindi lang 1 buwan o 2 buwan matatapos yung passport ng mga bata. Matagal yun, mga 10 months, kagaya sa anak ni Chamame. So, mag-aantay pa. Pero tutulong pa rin ako pa rin magbayad ng bahay nila, sa pagkain nila, ako pa rin. Para hindi na siya problema. Ito na lang talagang, para lang maging okay ang lahat. Kasi, ang maraming nagsasuggest sa akin, pati yung si attorney, na kaibigan natin, ang sabing gano'n niya ay, wag muna, si Joanna muna papuntahin mo, wag muna isama yung mga bata. Sabi niya gano'n. Hayaan mo muna na si Joanna matatakan yung passport and then balik dito at saka ayusin lang yung passport ng mga bata. Yun yung pinaka the best na gawin. Yun din sabi ng mga kaibigan ko. Ahora decision así. No va a cambiar más. No voy a cambiar. Yun. So, yun po ang decision ni Joanna. At hindi na po magbabago yun. So, ayun po mga amigo, naliwanagan na po si Joanna. At naguluhan lang siya kasi ang sabi niya sa akin ay pagbalik niya dito ay paano na ang buhay niya. So, hindi niya kakayanin. Sabi niya, mas mainam pa na bumalik na lang kami sa Gabon at mamatay kami dun ng mahirap. Yun sabi niya. Sabi ko, may option ka, Joanna, sabi ko sa kanya. Ang option mo is yung, sabi ko sa kanya na pagbalik mo dito, ayusin yung passport ng mga bata and then punta sa Pilipinas. Ngayon kasi, sabi ko, subukan mo nila Chamame. And then, ang tanong kung paano kung hindi lang okay si Chamame. Hindi po yun. Ang tinitingnan ko na mas magiging okay sila Chamame sa Pilipinas kumpara dito. Kasi dito, wala na silang choice kung
kung nandito sila wala yung pag-aaral sa lahat. Sa Pilipinas maraming opportunity. So, tingin ko naman maging maayos sila Chamame. Ang gusto ko lang ay unti-unti. Hindi yung biglaan na lahat sila pupunta. Isipin mo pa isang pamilya ni Joanna, ilan sila, tapos pupunta Pilipinas. Tapos susunod sila. Okay, sila Chamame, tapos pamilya ni Joanna. Mas maganda yung pamilya ni Joanna, ni Chamame, pagkayari, yung pamilya naman ni Joanna. So, nakasupport pa naman ako hanggang kailangan nila ako. So, ayun po mga amigo, salamat po at marami nagsasuggest na i-vlog sila Joanna, mag-vlog na mag-vlog kayo, nakakatuwa naman sila Joanna. Ganun lang yung ginagawa natin, kaya nga hindi ako bumibitaw kay Joanna kasi napakabait na tao nito at talagang sa lahat ng pagsubok ko dito, karami ko tulong si Joanna at saka si Chamame. So ayun pa mga amigo, salamat po at God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.